Master the Christ. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus spoke to the crowds and to his disciples, saying, "The scribes and the Pharisees have taken their seat on the chair of Moses. Therefore, do and observe all things whatsoever they tell you, but do not follow their example. For they preach, but they do not practice. They tie up heavy burdens, hard to carry, and lay them on people's shoulders, but they will not lift a finger to move them. All their works are performed to be seen. They widen their phylacteries and lengthen their tassels. They love places of honor at banquets, seats of honor in synagogues, greetings in marketplaces, and the salutation, Rabbi. As for you, do not be called Rabbi. You have but one teacher, and you are all brothers. Call no one on earth your father. You have but one Father in heaven. Do not be called master. You have but one master, the Christ. The greatest among you must be your servant. Whoever exalts himself will be humbled, but whoever humbles himself will be exalted." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Kamusta na po kayo? Sa mga kumandidato, nanalo po ba kayo? Sa mga bumoto, nanalo po ba 1,000? Yung kandidato ninyo. Naku, tamang-tama ang mga pagbasa ngayong linggo para sa mga naluklok sa kapangyarihan, para sa mga may kapangyarihan, at para na rin sa atin na kanilang maimpluwensyahan o nasasakupan. By the way, pag sinabi po nating makapangyarihan sa ating pagninilay ngayon, hindi lamang po ito silang may katungkulan sa ating lipunan, may kapangyarihan din yung may tanging propesyon tulad ng doktor, nurse, abogado, pare, engineer. May kapangyarihan din yung may natatanging katayuan. Halimbawa sa pamilya bilang magulang o bilang kapatid na panganay, kapatid na mas nakakaangat sa buhay, kaibigan, o kahit kapwa-ordinaryong tao lang. Basta may kapangyarihan na makaimpluwensya, makapagpasunod sa sinuman. Yun ang ating pag-uusapan. At ang unang paalala sa mga may ganyang kapangyarihan ay maging mapanagutan. Be responsible, for we are in a position to influence people. Halimbawa, ako bilang pari, tapos nasa social media pa tayo. Marami sa ating nagfa-follow. Natatandaan po ninyo, 2 Sundays ago, sa sermon ko, ay naikwento ko yung 2 kandidatong nagwa one-on-one sa pagkakapitan dyan sa Marilao. Sino yun? Inasikat na natin yung 2 ito. Yung incumbent na si Melvin Guillermo at yung humamon na si Ed Tolentino. Di ba sabi ko, meron akong tinanong na botante, sino iboboto niyo sa 2? Melvin Guillermo o Ed Tolentino? Ang sabi niya, Father, Melvin Tolentino. Pinagsama niya yung pangalan ng incumbent at nung apelido ng challenger. Kaya Melvin Tolentino, natatandaan niyo? Alam ba ninyo, nung nakaraang eleksyon, may mga bumoto kay Melvin Tolentino. Totoo! Hindi lang isa, hindi lang 2. Marami din sila. Kita nyo na, yung nagagawa ng kapangyarihan, ng impluwensya, ipapalo ka kahit mali na. Kaya be careful, ha? Natandaan ko naman noon, merong isang teacher ng elementary, nagpa-activity daw siya. Parang
activity, bahay-bahayan sa kanyang mga pupils. Okay naman, all the while, nang biglang may isang grupo ang ingay. Sa wari niya, may nag-aaway. Kasi nakita, ay, ba't nagduduro-duruan na ganon? Nang lumapit siya, tinanong ko ano nangyayari. Ba't nag-aaway sila? Sabi doon ng mga bata, lalong-lalo na yung isa, di naman po kami nag-aaway, teacher. Ginagaya lang po namin si mami at si daddy. Who, by the way, ay nag-aaway talaga sa kanilang bahay. So you see, sabi nga natin, yung old saying, kahit mali na ginagawa ng nakatatanda, nagiging tama sa paningin ng mga bata. O sige, examine ourselves. Sigurado ko, may mapipinpoint kayo sa sarili nyo na magandang qualities ninyo na nakuha nyo bilang impluensya ng mga taong kapamilya ninyo o laging kasama ninyo. Halimbawa, yung pagiging madasalin ko. Hindi pa man ako nagpapare, madasalin na ako. Impluensya yan ng aking lola. Nasa langit na, sumalangit na. Siguradong natutuwa siya ngayon habang sinasabi ko. On the other hand, sigurado ko, may mga pangit din tayong qualities na na-impluensyahan tayo ng mga taong lagi nating kasama. Halimbawa ako, yung pagiging sumpungin ko. Hindi ko nasasabihin kung sino may impluensya sa akin. Baka nanunood ang nanay ko. Kaya, be responsible. Kasi whether we like it or not, makaka-impluensya tayo eh. Makaka-impluensya tayo eh. Lalo na pag lagi tayong magkakasama. Naku, at people look up to you. You don't have any choice. May choice pala. May choice tayo kung paanong impluensya. Pangit ba o maganda? Masama ba o mabuting impluensya? Piliin natin yung maganda at mabuting impluensya. Sapagkat kung hindi, nakaw, mananagot tayo, maniwala ka. Dahil meron tayong kapangyarihan. Ano mang kapangyarihan yan? Na maka-impluensya, gamitin natin sa kabutihan. Hindi yung sa kasamaan. Nung All Souls Day, ang sermon ko ay tungkol sa magpakabuting tao tayo para sa tulong ng Diyos. Maging masaya tayo balang araw sa langit kasama ni Kristo. May nagtanong sa akin, may nag-text. Sabi niya ganito, Father, sa tingin mo, magiging masaya nga kaya tayo kahit nasa langit na tayo kung makita naman natin ng isang taong mahalaga sa buhay natin ay nasa impyerno? Magandang tanong. Pag ganyan ang tanong, doon ka sa sigurado. Sabi nga sa ating ikalawang pagbasa, sa sinasabi ng Diyos, hindi ng tao. Ano ba sinasabi ng Diyos? Revelation 21:4. Ang sabi doon, sa langit, He will wipe away every tear from their eyes, for there will be no more death, no more mourning, no more sadness, no more crying, no more pain, for the old order has passed away. In other words, kapatid, sa langit, hindi ka na malulungkot. Kahit konting lungkot, wala na. Yes! Kahit makita mo pa sa impyerno, yung anak mo, yung magulang mo, yung kapatid mo, hindi ko nasasabing, kahit mapunta pa sa impyerno, yung asawa mo o yung biyanan mo, kasi baka gusto mo. Joke. But seriously, kapag tayo nasa langit na, hindi na tayo kahit nasa impyerno pa sila. Kasi in the first place, una, wala na talagang kalungkutan sa langit. Kasi nandun ang kasukdulan ng kaligayahan. At isa pa, hindi ka naman din talaga mapupunta ng langit kung wala ka naman din ginawang paraan in the first place upang sila rin na napunta nga lang sa impyerno ay mapunta ng langit. Siguradong nang nabubuhay ka, maganda kang impluensya sa kanila. Siguradong nang nabubuhay ka, kinumbinsi mo rin silang magbago na. Siguradong kung nang nagbubuhay ka, hinikayat mo silang magpakabuti. Ngayon, kung sa kabila ng paghihikayat mong sila'y maging mabuti, napunta pa rin sila ng impyerno, hindi mo sisisihin ang iyong sarili. It's not on you, it's on them already. Ang masakit ay yung mapunta sila ng impyerno dahil sa atin. Yun ang mas matindi. Ako, sa pagkiwari ko, sa langit, kapag napunta ka ng langit, kung ano yung kaligayahang mararamdaman mo, yun na yun. Wala nang mas ikaliligaya pa. Standard na yun, sustained na yun. Okay? Wala nang masaya ko ngayon, masasaya ko mamaya. Hindi. Kasi sa langit, hindi mawawaglit ang Diyos sa paningin mo. Naintindihan po ba ninyo? Kaya wala nang masaya ka ngayon sa langit, sa susunod na mga sandali,
mas magiging masaya ka, mas magiging... Hindi. Nandun na yung kasukdulan. Yun na yun. Yun ang naisip ko sa langit. Pero ang naisip ko sa impyerno ganito. Sa impyerno, hindi yung mahirapan ka ngayon, mamaya hindi na ganong mahirap. Kapatid, tuloy-tuloy yung hirap at papahirap ng papahirap. Para kang nasa thermos, ginagat. Mas umiinit, mas humihirap. At ang isa sa mas magpapahirap ay kapag may napunta ng impyerno dahil sa iyo. Lalong-lalo na kung yung napunta ay hindi iba sa iyo. Di ba gagawin mo ang lahat para hindi mahirapan ang mahal mo? Napunta ng impyerno dahil sa iyo. Naghirap dahil sa iyo. Natatandaan niyo yung ebanghelyo nung mayaman na napunta ng impyerno? Na nagmamakaawa, Amang Abraham, ipakiusap mo namang bumalik ako sa lupa para masabihan ko yung mga kapatid ko para hindi sila humantong sa dako ng paghihirap na ito. Natatandaan niyo yon? Parang hindi. Nasa gospel yon. So bakit ganun siya? Kasi naghihirap siya at alam niya, mapupunta rin ang kanyang mga kapatid sa impyerno dahil sa kanya. Dahil ibig sabihin nun, nung nabubuhay siya, hindi na niya sila nasabihan, napaalalahanan, naging pangit na impluensya pa siya sa kanila. Ano ang sabi ng Panginoon sa Mateo 18:6? Mabuti pa sa iyo na sabitan ng gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Alam po ninyo, ang mga Hudyo, takot sa dagat. Huwag na natin pag-usapan yan. Basta takot sila sa dagat. Okay? Itatapon ka sa dagat. Lalagyan ka pa ng igiling ang bato. Lalong, ganun yun. Ang ibig sabihin nun, sa atin ngayon, umisip ka, Father Fidel, umisip ka, Mirna, umisip ka, Cynthia, umisip ka ng paraan ng kamatayan na ayaw mo. Sige nga kayo, umisip kayo. Siguro may magsasabi, Father, ayaw kong malason. Okay, valid. Father, ayaw kong mabaril. Valid. Father, ayaw kong magkasakit ng malubha. Valid. Ako, ayaw kong masagasaan ako ng pison. Nakapa! Di ba? Ang sinasabi ng Panginoon in our situation ngayon, kung ano yung naiisip mo na paraan ng kamatayan na ayaw mo, mangyari nawa sa iyo yan. Huwag lang mangyari na maging sanhi ka ng pagkakasala o may mapuntang mahal mo sa impyerno. Hindi mo kakayanin ito. Mateo 18:6. Ano yung sa 7? Sa 7, idadagdag pa ni Kristo. Sapagkat anong sanhi ng kasalanan ay hindi mawawala. Ibig sabihin, nandiyan ang mga temptation, hindi mawawala yan. Pero sa aba mo, kung sa iyo manggaling ang dahilan ng ipagkakasala ng kapwa mo, lalo na ng taong mahalaga sa iyo. Mahirap yun. Kaya, let us always be responsible. Hindi tayo mapupunta ng langit ng mag-isa. Meron tayong isasama. Hindi rin tayo mapupunta ng impyerno nag-iisa. Meron din tayong isasama. Yun ay mga taong na-impluensya natin either sa mabuti o sa masama. Mamili ka. Wala nang mas ikaliligaya pa kung mapunta ka rin ng langit kasama ang iba na sa iyong mga halaga. Pero wala nang mas hihirap pa na mapunta ka ng impyerno, kasama mo pa yung mga taong mahalaga sa iyo na napunta rin dahil sa iyo. Ngayon, ito naman ang mensahe, briefly na lang. Sa atin naman, kasi kahit tayo may kapangyarihan, meron ding may kapangyarihan sa atin. Kahit tayo nakaka-impluensya sa iba, meron ding nakaka-impluensya sa atin. Ito naman ang mensahe sa atin, ha? Bilang sa part ng nasasakupan ng may kapangyarihan o na-impluensya ng may kapangyarihan. May sarili na tayong isip. Hindi porke masama yung may impluensya kaya sa atin, magiging masama na rin tayo. Sana mapanood ninyo yung interview kay Musab Hassan Youssef. Ayan sure niya. Sino siya? Siya ay anak ng isa sa mga founders ng Hamas. Nag-convert sa Christianity. Alam niyo sabi niya, hindi ko na matake yung ginagawa nila. Kaya tumiwalag na ako, umalis na ako. Kahit na alam niyang, kahit alam kong pwedeng maging mitya ng buhay ko. Ganun sana. Mapunta man tayo ng impyerno, wala tayong pwedeng sisihing tao. Sapagkat may sariling isipan at kalayaan tayo. Anong sabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo patungkol sa mga Eskriba at Pariseo? Huwag niyo silang gagayahin.
Sapagkat hindi naman nawawala ang kapangyarihan ng katotohanan kahit na hindi karapat-dapat yung pinanggagalingan. Ang sabi ng nanay mo sa'yo, mag-aral kang mabuti, magtapos ka ng pag-aaral. Dahil ba hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, sasabihin mo sa kanya, ikaw nga hindi ka nakapagtapos, hindi kita susundin. Ano? Kung ba sasabihin sa'yo ng tatay mo, huwag kang maninigarilyo, hindi mo siya susundin dahil siya'y napakadalas manigarilyo? Ano yun? Kahit na hindi karapat-dapat yung nagsasabi, tama yung sinasabi, sundin mo. Tama namang mas maganda, magkatugma yung sinasabi nila at ginagawa. Pero kung hindi nila ginagawa yung mabuti, hindi mo na rin gagawin yung mabuti? Naman, gawin mo pa rin. Sapagkat yun ay mabuti pa rin. Para sila ay maigalang din naman natin. Sapagkat sang-ayon na rin sinasabi ng ating Panginoon sa ating gospel reading, scribes and Pharisees, they are still in authority. Igalang nyo pa rin sila, irespeto nyo pa rin sila. Nanay mo pa rin yan, tatay mo pa rin yan. At kaya nga nila sinasabi yung mabuti na hindi nila nagawa para hindi kanila mag-suffer sa masama na kanilang nagawa. Ito sanang hilingin ng ating biyaya sa banal na misang ito. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong May magagawa makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat anak niya ang ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, kami tulungan mong huwag mapalayo sa iyo. Tulungan mo kaming makasunod sa kalooban mo. Ipinagdarasal din po namin ang mga taong ipinagdarasal naming magbago. Sana anuman ang aming mga pagkukulang, makinig pa rin sila. Lalo pat ang aming mga sinasabi ay para din naman sa ikabubuti nila. Tulungan mo po ako, Panginoon, na maging magandang impluensya sa iba, lalo na sa mga taong sa akin ay mahalaga. Tulungan mo kong maging mabuti, unang-una, para sa aking pamilya. Hallelujah! Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling mabalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ngayon pa man, maihahanda mo na ang kinabukasan ng mga mahal mo. Sikapin mong magpakabuting tao. Kahit wala ka na sa mundong ito, wala nang masasaya pang naiayos mo ang mga mahal mo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Maaati mo ba naiwan mo sila ng problema?
Kakayanin naman nila kahit wala ka. Pero kailangan bang sila'y pahirapan mo pa? Maawa ka. Papuri sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapara ng sa una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.